Ako si Joros, 22 anyos. Dito ako nakatira sa Norsagaray. Ito ang pagkatao ko. Life in the Philippines was a deeply impactful experience. It provided a stark glimpse into harsh reality faced by families struggling in extreme poverty. This eye-opening documentary compelled me to reflect on my own life and the privilege I often take for granted. Emotionally, the film made me feel deep empathy and gratitude. Seeing the struggle of the family remind me to value the simple things we often take for granted. Kamusta naman yung kasalukuyan mong sitwasyon? Ayos lang. Kahit paano, sa hirap na nararanasan, nairaraos naman. Unang papasok sa isip ko, siyempre yung pangalagaan, unawain, at tumulong sa ibang tao. Siyempre, pag sinabing pagkatao, kumbaga, ito yung papasok talaga agad sa isip ko. Kumbaga, siyempre, bilang tao, kakailanganin din natin na hindi man lang ako, siyempre, ang iba din. Siyempre, mahirap, pero masaya. May mga bagay rin tayo na nararanasan sa sarili natin na mga problema na talagang akala natin wala nang solusyon. Pero normal lang na pagdaanan natin. Pero para sa akin, yung mga ganyang bagay, kumbaga dinadaan ko na lang din sa kasayahan. Oo naman. Hindi naman lahat tayo. Hindi lang din naman ako. Pwede ko naman siguro lahat yun na di din lahat ng tao maaaring nakatuon lang sa sarili na kung ano tayo ngayon. May mga kaibigan naman akong mabisyo na tinuturuan ako ng mga bagay na di ko naman talaga dapat gawin. May kaibigan rin naman ako na mabuti na ginagabayan ako patungo sa tama. Tulad na lang din ng kuya ko. Sitwasyon ko ngayon wala na akong tatay. Ang kuya ko na lang ang gumagabay sa akin at tumutulong sa hirap na nararanasan ko o naming magkakapatid. Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina na maaga kami nawalan ng tatay. Na yung nanay rin naman namin kung baga sa ilaw hindi na. Kaya kami imbis mag-aral, mas pinili namin na hanggat maaga pa magbanat na ng buto. Tulad ng kuya ko na sinasama niya ako sa mga racket niya pagka extra ako. Tapos pagka yung nanay naman namin nagagalit pag hindi nabibigyan. Yung ginagawa lang din naman sa pera namin pinasusugal lang din. Para sa akin naman, ito yung pakikisama at pagrespeto sa mga taong nakakasalamuha. Isa na lang din dito yung paggamit ng po at opo sa mas nakakatanda. Pero kung sa nanay ko yan, baka taguan ka pa ng ulam yan. Malimutan mo lang na iisang utos niya, tataguan ka ng ulam yan. Pag di ka naman nakapagbigay, sabihin niya, sandamukal na abuting mura mo dyan. Yun nga, dahil sa karanasan ko nung bata, na hanggang ngayon, bit-bit pa rin naman namin. Mas natutunan ko na mas maging matatag at matibay. Na lalo nung nabubuhay pa yung tatay ko, siya yung taong naging tatay at naging guro ko. Dahil siya yung kauna-unahang nagturo sa amin, ng tamang pag-uugali at kung paano gumalang sa mga taong nakakasalamuha namin. Life in the Philippine slum reminds us to emphasize with struggling families, appreciate our blessing, and be inspired to create positive change in society.
Kunwari, panalo ka. Wow. 1, 2, 3, go. Wow niyan. 1, 2, 3, go. Hindi ba tayo? Sabi na ko nagbobo. Ayan, wala pa yan, ako muna. Gusto kaya si mama. Sabi mo na ni mama. Ma, ano ulam ma? Ma, ano ulam ma? Ito gindi. Aray. Ito ang pagkatao. Ito kami bilang isang grupo. Galit ka, madam. Madam, binibidyo kita, madam. Yung acting sa pagka... Oo, ganyan nga yung ano. 1, 2, 3. Sige lang. Yung bahay namin giba na. Hindi natapos. Tralalelo, tralala,